Kaway-kaway sa mga plantita at plantito. Mayroon na naman akong bagong mga halaman. Halika kayo, sabay-sabay tayong mag-unbox. Itong isang ito ay si Anthurium redstock. Budget meal lang yan. Itong isang ito, si Anthurium din. Siya naman ay si Anthurium crystallinum. O bongga, diba nakapat na siya, hindi na ako magre-repat. At fresh na fresh, ang lalaki ng mga dahon niya, oh. Alam mo, first time ko nag-order ng crystallinum, ang ganda pala nito sa personal. Next naman natin dito ay si Philodendron Paraiso Verde. Budget meal lang din tong kinuha ko. Kasi mabilis lang naman tong lumaki eh. Ito, medyo maliit pa nga yung paso niya, oh. Kaya iriripat ko to sa medyo malaki-laki. Dahil sabi ko nga, mabilis siyang lumaki. Gumagapang din to si Paraiso. Tignan mo yung mga dahon niya. Siya yung nagdadala ng ganda, diba? Yung malalaking dahon niya na may mga variegation. Next naman po natin ay si Philodendron Snowdrift. 2-leafer lang yung kinuha ko. Isa pa kasi isa rin siya sa mabilis na lumaki na tipo ng philodendron. Papalitan ko rin tong paso niya kasi pagkaliit-liit, tingnan mo naman. Halos wala na tong nakukuhang nutrisyon sa kanyang pinagtataniman. At naman itong ating panghuli, ito first time ko rin tong nakita ng personal. Ang ganda-ganda po ng mga dahon niya. Yung formation, yung tubo, tingnan nyo po, ang ganda-ganda. Maalikabok lang din ang mga dahon kasi galing to sa farm. Actually, kaunti lang yung binili ko ngayon kasi masyado nang mainit ang panahon eh. Alam mo na, ayoko nang masyadong mag-stock ng mga indoor plants dahil siksika na sila dito sa aking garden. Maliit lang naman yung aking space. Unlike yung mga outdoor plants, ayun, wala naman ako masyadong problema sa kanila. Andyan sila sa labas at kahit maghapon silang babad sa initan, walang problema. Pero itong mga indoor plants, syempre, kailangan ng kalinga. So ngayon ay sisimulan ko na po ang pagre-repat sa aking mga halaman. Ang gamit ko nga po pala sa aking potting mix para sa philodendron plants ay pinaghalo-halong coco peat, rice hull at coco cubes. At sasamahan ko na rin po ng pinatuyong dumi ng baka bilang paunang pataba. By the way, gumagamit rin po pala ako nitong Maxi Coat sa aking mga imported plants. Lalong-lalo na po sa mga philodendron. Nag-a-apply po ako nito 1 kutsarita sa paligid ng paso, 1 beses sa kada 2 buwan. Maganda po ito lalo na sa mga variegated plants. Nagiging mas shiny ang mga dahon. Pwede rin pong gamitin sa mga aglonema, rubber plants. Mas napapanatili nito ang tingkad ng mga kulay ng dahon ng halaman. Ayan, repotted na po ang ating mga bagong halaman. Mas maganda po sila tignan pag nasa puting paso, di ba po? Siya nga pala, nag-i-spray din po ako dito ng neem oil solution para protektado sila sa anumang peste o sa anumang mapanirang insekto sa halaman. Gaya po ng mga aphids, leaf miner, yung mga kuto, hanip. Yan kasi yung mga sumisipsip sa nutrisyon ng halaman na namamahay sa mga ilalim ng dahon, sa mga singit-singit, sa sanga, ganyan. So pag ito ay namahay sa kanila at kinakain nga po ng aagaw ng mga nutrisyon, ang mga halaman po natin ay unti-unting manunuyot hanggang sa mamatay. At syempre, para maiwasan na rin ang pagkalat nila dito sa garden, kaya nag-i-spray na po ako ng neem oil solution. O siya, hanggang dito na lamang po ang aking pagbabahagi. At maraming salamat po sa mga patuloy na nagpa-follow, nagla-like at nag-share ng aking video. Salamat po at malaking tulong ang bawat isa. Pwede po bang palambing kung may nakita po kayong ads sa video na ito ay paki-comment naman po. Siya nga po pala, maaari nyo rin po akong sundan sa aking YouTube channel, ang The Late Bloomer PH. Hanggang sa muli, ito po ang The Late Bloomer. Happy planting!